Yun po ay pahapyaw pa lamang po. Alam niyo po, napakabuti ng Ama. Napakadakila niya. Binigyan niya tayo ng isang taong magbibigay sa atin ng kapanatagan kung tayo naguguluhan, kaliwanagan kung tayo nadidimlan, pag-asa kung tayo nawawalan ng pag-asa. Kaya, pasalamatan, papurihan po natin ang Ama sapagkat ipinagkaloob niya sa atin ang ating minamahal na Apo Conching. Kaya sa inyo pong lahat na pumaparito, ibigay po natin ang pinakamataas na respeto sa ating minamahal na Apo Conching sapagkat kanya pong pag-aalay, paghahandog sa bawat araw. Dapat lamang po na atin siyang irespeto sapagkat siya'y tuwirang ginagamit ng ating Ama upang magbigay sa bawat isa ng pag-asa, ng kagalingan sa mga may karamdaman at kalahat-lahatan na po. Kaya ang awitin pong ito na ito po ay naawit na rin po kahapon. Subalit ito po ay kahilingan ng ating facilitator na siya kong awitin at tamang-tama naman po upang pasalamatan ko din po ang ating Panginoon sa ipinagkaloob niyang katatagan. Salamat po, Ama. Salamat. Salamat sa iyo, aking Panginoong Jesus. Ako'y inibig mo ng lubos. Salamat sa lahat ng pangako mo, tinupad mo lahat ito sa buhay ko. Kaya tanging dalangin ko, ako sana'y samahan mo, ingatan at bigyang lakas kung may tukso. Ang buhay ko'y tangan mo, bukas ang puso kong ito. Ikaw, Jesus, ang pag-asa ko. Salamat sa iyo. Salamat sa iyo, aking Panginoong Jesus. Tagumpay ang siyang dulot mo sa buhay ko. Salamat din sa bigay mong galak sa'kin. Bagaman kung minsa'y may dilim, may galak pa rin. Kaya tanging dalangin ko,
Ikaw, Jesus, ang pag-asa ko. Salamat sa iyo. Kaya tanging dalangin ko, ako sana'y samahan mo. Ingatan at bigyang lakas kung may tukso. Ang buhay ko ay tangan mo, bukas ang puso kong ito. Ikaw, Jesus, ang pag-asa ko. Salamat sa iyo. Ikaw, Jesus, ang pag-asa ko. Salamat sa iyo. Purihin, purihin, purihin ka, Ama. Walang hanggang pasasalamat. Salamat. Buhay kang totoo. Nasa dakong ito, nananatuhir sa taong iyong kinalugdan. Purihin, purihin, purihin ka, Ama. Jesus, buhay kang ang totoo sa mga pagpapala mo. Kahanga-hanga ka, Kristo. Salamat po sa iyo. Purihin, purihin at sambahin ang iyong dakilang pangalan. Purihin, purihin at sambahin, O Diyos, ang iyong kadakilaan. Jesus, kami patawarin sa mga sala namin. Salita mo'y di kukupas, magpakailan paman. Purihin, purihin at sambahin, Jesus, ang iyong pangalan. Purihin, purihin at sambahin sa Espiritu at katotohanan. Purihin,
Salamat po. Ito po ay luha ng kagalakan. Nawa po, mga kapatid kong minamahal, sa inyong pagparito, tuwirang kamtin nyo ang patnubay, ang gabay ng ating Panginoon upang huwag tayong mawalay kahit saglit, sapagkat napakarami pong tukso sa ating kapaligiran. Huwag po tayong palilintang. Maaaring magbalat kayo ang bawat nilalang. Magpapakita ng kabaitan. Subalit sa kalooban. Kasamaan ang nasa. Kaya sa bawat isa sa inyong mga minamahal ko mga kapatid, uulit-ulitin ko po. Huwag niyo pong pahintulutan na mawalay kayo sa ating Diyos na buhay. Sapagkat tuwiran na siya lamang ang makapagbibigay sa atin ng tunay at wagas na pagmamahal. Buhay ang Diyos! Maraming salamat po. Kung nilamdam niyo po yung awitin, yung po kasi yung awitin na kapag nanghihina na po ako, nadidinig ko po siyang umaawit sa aking tainga. Hindi naman po kasi ako marunong umawit, kaya pinaawit ko na lamang po sa kanya. Na kapag naririnig ko po yun sa aking tainga, lumalakas ako. Kaya sa tuwi-tuwi nang naririnig ko po yun, wala naman pong nakakarinig sa tinig ko, sinasabayan ko po siya. Subalit di po ako pwedeng umawit sa inyong harapan at di po ako marunong umawit. Ang susunod ko pong tatawagin ay isang tagasunod sa Mapaniki, si kapatid na Doray Buko. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Kaya pala, papagsiel pala ako dito dahil pili na ako ng pili ng susutin ko, nasuot ko yung ganito. Nung pala matatawag ako dito. Ako po sa umaga ito, ang masishare ko lang po sa inyo, ang nangyari po sa akin dito sa Damban. Nung pong nagbibindisyon siya po, nung makarating po sa akin dito po ako, malayo yung mga, nung inano po niya yung noo kong ganyan. Ako po talagang nahiga po. Para po ba yung batang ilinigay mo sa duyan? Kasi po ako, nagkaroon po ako ng pilay dito. Hanggang ngayon po, nakabukol pa po yan. Bawal po sa akin ng mahiga. Yun po, talaga po ang Diyos sa ibuhay. Ilinagay po niya ako dyan. Nahiga-higa po ako dito. Na yung pag meron kang anak na maliit, yung
nilalagay mo sa duyan. Ganun-ganun po ang naramdaman ko dyan. Hindi po ako nasaktan. Tapos po nung nadilat ako, inabot po niya po yung kamay niya. Nakatayo po ako ng tuwid. Pero sa amin po, hindi po ako nakakatayo ng ganun. Kailangan, nandito po ako sa gilid ng kama. Pag po babangon ako, yung dalawa kong paa, iuuna ko po yan. At saka inidiin ko itong kamay ko. Ganun lang po ako nakakabangon sa amin po. Kaya po, nagtaka po nga ako sa nangyari sa akin. Wala po akong naramdaman. Wala akong naging sumakit sa katawan ko. Mula po noon, yung pong likod ko, medyo po tumuwid. Kaya po, lalo pong tumibay ang aking pananalig sa Panginoon na siya po ay buhay. Talaga po, ang pinadama po niya sa akin ganun. Lagi ko nga po sinasabi sa mga kasama ko ang nangyari sa akin. Ewan ko po kung sa inyo, yung pag, ano niya po, pagka binibindisyonan tayo, nahihiga tayo, kung nararamdaman niyo yung ganun, para kang batang ipinahiga. Sa totoong buhay ko po, 3 beses na po ako nagkasakit. Pero sa tulong po ng mahal na Panginoon, nalampasan ko po lahat yun. Dahil po, talaga pong ako'y nananalig sa Kanya ng buong puso na siya'y aking gabay sa buhay. Ito pong ako'y, yun po lagi ang sinasambit ko sa Kanya. Siya lang po ang gabay ko sa buhay. Kaya po siguro, nung pong una akong magkasakit, ang anak ko po nung bunso, 3 taon pa lang. Ngayon po, na po yung 46 na po sa November. Kaya ang apo, akala po nung mga sa amin nun, ako'y mamamatay na. Hindi po kayo maniniwala nung nakaratay po akong ganon. Hindi ko po alam kung panaginip o talagang nagpakita sa akin ang Panginoon na umakit po siya doon sa agdaanan namin. Nakangiti po siya sa akin. Bumubuka po yung bibig niya, hindi ko naman po naintindihan yung kanyang sinasabi. Alam niyo po, hindi ko po alam yung barihan. Sa barihan po, dahil bago lang po ako dito sa kasi po ako, laking Manila po ako eh. Nagpunta po ako sa Malolos niyan. Hindi ko po alam, sumakay ko ng jeep, tinanong ko lang po doon sa mga driver na ibaba ko sa simbahan ng Santissima. Nung po ako nakarating doon, 9 na Biyernes po akong nagano po doon. Dito po kasi si Apo noon, wala pa po siya. Nagsiyam po ako doon, pinagsiyam po nila ako doon. Yung po, nung nga pong mapanaginipan ko ang Panginoon na gano'n, na umakyat sa amin, talaga pong binigay po sa akin ng kalakasan. Ako po'y pinagaling. Gumaling po ako hanggang sa mga dumating pang panahon na ako'y nagkasakit, na-opera, nanganak ng patay. Pero lahat po yun, inyalay ko po sa Kanya. Lahat po yan,
na ano ko, nalampasan ko. Huling-huli nga po itong napilay ako dito. Yun po, ginabayan din po niya ako nung ako'y nagpupunta sa ospital. Lagi po siyang kinakausap. Meron po kasi akong daasalin ganun. Nasa sasakyan po ako, kinakausap ko siya, natutulungan ako. Siguro po sabihin niyo sa akin, hindi kayo maniniwala. Pagpasok ko po sa ospital, sabi po ng doktor, ako'y ma-opera. Kailangan sa lalong madaling panahon, ma-opera ako. Pero nung pong pakuko yung x-ray ko, dinala ko nga po sa ospital, tapos noon nga po kinakausap ko ganun ang Panginoon. Akalain niyo po, di po ba doon sa UST merong Mama Mary nandudong malaki. Pagpasok ko po doon, pagtingin ko sa kanyang ganun, dahil lagi po akong nagdadaan doon pag ako po'y napupunta sa ospital. Eh nakita ko po ang Panginoon, nandudong po siya nakalagay sa itaas. Sabi ko po, ay Diyos ko, pinalitan pala po si Mama Mary. Sabi ko ganyan, minto po ako, nagsasalita po ako sa akin sarili. Eh nung ano po, nung matagal na ako nagsasalita, dahil po sa akin po yung pagkapilay ko na yun, bawal yung madapa, bawal yung matison, bawal yung bumagsak. Lagi po akong naglalakad na kayo ko. Eh nung pong pag-angat nung ulo ko, nung papunta na ako dun sa nakita ko nga po ang Panginoon nandun sa itaas. Akala niyo po nung angat ko yung ulo ko si Mama Mary po ang nandun. Ay, sabi ko. Ang nasambit ko po sa sarili ko, Diyos ko, sabi ko, hanggang dito pala po sa ospital, sinundan mo po ako. Nung ano po, nawakan ko po yung ano ng Mama Mary, sabi ko po sa kanya, Mama Mary, sana po, sabihin niyo po sa anak niyo na tulungan niya ako na wag akong ma-opera. Ganun po nasambit ko kay Mama Mary. Tapos po, kinausap ko pa po siya ng matagal. Parang nag-usap po kami ng tao po siyang kinakausap ko. Ganun po. Kalahin niyo po nung ako po inakyat nila sa itaas, umakyat na ako para mapunta dun sa doktor namin. Pagka bigay ko po dun sa x-ray ko, sabi po, tinitingnan po ng doktor, sinabi niya po sa akin na nung nakaupo na po ako, sabi ko po sa kanya, doktor, sabi ko, ma-opera po ba ako? Sabi ko po. Nung ano po, matagal niyang tinitingnan yung x-ray ko, sinagot po niya ako, sabi niya, hindi, sabi niya. Alam niyo po, napasigaw po ako, salamat po Diyos ko, sabi ko po, tinulungan mo ako. Yun po, ang naging karanasan ko, kaya po lahat po ng naging karamdaman ko, sa matibay ko pong pananalig sa Kanya, na siya talagang buhay, mula nang ako magkaroon ng karamdaman, ganon, ipinadama niya sa akin lahat po yun. Kaya hanggang sa ngayon po, ako po, 78 na po ako, mag-79 na po ako. Sa awa po ng Panginoon, pinalakas niya ako, binigyan niya ako ng buhay ng ganito. Hindi ko akalain na ako po'y makakarating sa ganitong panahon. Akala ko po, mauna pa akong mamatay sa mister ko. Pero, pinalakas pa po niya ako. Kaya po, ako po, masasabi ko lang sa inyo, mga kapatid ko, mga magulang, na sana po talaga pong tayo manalangin ng matibay na totoo sa Panginoon. Hindi po tayo bibiguin.
Ako po, yun po ang aking ano sa buhay. Ako po, kahit ako na lang po ang isa sa aming bahay. Meron lang po akong kasama yung nga po kong nag-aaral. Pag nakatapos na po yun, iiwanan na rin ako dahil may bahay sila sa Manila. Pero bago po ako matulog, nagpapagaybay na lang po ako sa kanya na hindi niya kami ipababayaan. Kaya po, sana tayo po, maging matibay po tayo sa kanya, maniwala po tayo na siya po talagang totoong buhay na gumagalaw sa atin. Dito po, ilang taon na nga po akong napupunta rito. Dito ko po nadamang lalo na talagang ang Panginoon ay buhay. Pagbasta po manalig po tayo sa Kanya ng totoo. Lahat po yan, karamdaman po. Ako po, nagme-maintenance po ako sa high blood. Kami po, may sama po kami sa Mapanike. Mula po nung isang buwan na po kami naglalakad. Pero sa awa po ng Panginoon, hindi po na ako umiinom ng aking gamot. Hindi po tumataas ang aking presyon. Dati po, konting ano lang po, iinit ng konti, tumataas po yung presyon ko talaga. Ngayon po, sa pagbibigay po sa akin niya ng lakas, nagpapasalamat po ako sa iyo po na ibinigay mo sa akin ang kagalingan na ako ay hindi na po umiinom ng gamot na para sa presyon. Salamat po sa iyo ng marami na sa paggabay mo sa akin. Nakarating ako ng ganitong edad. Ikaw po lahat ang gumabay sa akin. Kaya po maraming salamat po sa inyo. Salamat po. Maraming salamat po, Nanay, sa inyong pagbabahagi. Ang susunod ko pong tatawagin ay isa pa pong kapatid na nagmula sa Ilocos, si kapatid na Aban. Magandang umaga po sa katanghaliang ito. Salamat po sa Ama at linoob kaming nakarating dito ng aking asawa. Kung ibabahagi ko po ang naging karanasan namin dito sa Divine Mercy, kung bakit po napatpat kami sa dakong ito, gayon po napakalayo doon sa amin. Sila Tita Maet po at Tito Ruby ang naging tulay kung bakit kami nakarating dito. Noon po kasi nagkasakit po yung nanay ko. Napasma po yata dito sa kanyang mata. Nahihilo po. Kung ano-ano pong doktor yung pinuntahan niya sa amin, hindi po gumagaling. Pagkatapos po nung tinawagan niya si Tita Maet, bumiyahe ka na dito at ipapagamot kita kay Apo, sabi. Tapos noon pumayag po, nagpagamot po sila dito, nagbanyos ng 9 na araw. Gumaling po, tapos nung gumaling na po yung nanay ko, umuwi na po sila sa amin. Nung buwan po ng May 6, 2011, nag-umpisa na po yung mission doon sa amin. Kasama yung mga alagad sila, Kuya Alan, si Nanay Dirna. Maraming salamat po sa pag-mission doon. Umabot po ng mga 1 taon yung mission nila doon. Marami pong napagaling ang banal na espiritu, mga may goiter at mga iba pang sakit. Kasama na rin po yung nanay ko na napagaling. Marami pong pinakitang kahiwagaan ng Panginoon sa amin. Nung una po kasing mission nila doon, hindi po ako pumupunta. Pero doon po sa amin sila tumutuloy na nagmi-mission sa bahay ng nanay ko at tatay ko. Nung araw po na yun, kasalukuyan po akong pantay sa isang computer shop po namin. Sa pag-uwi ko po ng gabi, tuwing 3 araw silang nandun, may inaamoy po akong amoy sampagita tuwing pag-uwi ko ng gabi. Hindi ko naman po tinatanong sa asawa ko kung naamoy niya. Nung pangatlong araw na po na pag-uwi ko po ulit sa bahay, nagmumotor,
Naamoy ko po, pangatlong araw na naamoy ko yung amoy sampagita. Tinanong ko na po yung asawa ko, naamoy mo ba yung naamoy kong sampagita? Sabi niya, hindi po. Kaya nung araw na po yun, nagpadama na po sa akin yung Panginoon, pero hindi pa po rin ako nagpupunta doon. Pero nung sumunod na mission na po, may poster ng Divine Mercy sa harap ng bahay, sa harap ng pintuan namin. Nahawakan ko po parang balat, nahawakan ko sa mismong paa. Doon na po ako nagulat. Nung pangalawang mission po, nagpupunta na po ako doon at nakikisama na rin po ako sa kanila. Tapos po nung habang tumatagal, pag ikaw po pala ay malapit sa sa Panginoon, dinadalisay ka po ng mga pagsubok sa buhay. Nagkasakit po ulit yung nanay ko. Pero hindi na po nagmi-mission ang Divine Mercy noon. Isang buwan po siyang nagkasakit at namatay po siya nung April 18. Ang sabi niya nung bago siya mamatay, ituloy-tuloy yung pagdalaw dito sa mahal na dambana. Saka po nung araw na yun, nalaman po niya kasing na mataas yung uric acid ko, tapos medyo mataas po yung cholesterol. Nadagdagan po yung nervyos na yun po yung pumatay sa nanay ko. Pero hindi ko po siya sinisi, hindi ko sinisi ang Panginoon, kundi yung sarili ko ang sinisi ko. Kasi po nung mga nagdarasal ng nanay ko, palakad-lakad lang po ako sa harap ng altar na dinadasalan nila. Hindi ko po talaga sinisi ang Panginoon, kundi nagnilay po ako na ako po pala yung mali, kaming magkakapatid yung mali. Hindi namin pinunan yung pagdarasal ng nanay namin, kulang po kami sa pagdarasal. Yun po yung namin sa Panginoon. Nung namatay na po yung nanay namin, pinangako po sa sarili namin na itutuloy-tuloy po namin yung pagdarasal. At sa awa po ng Panginoon, hanggang ngayon po pinagpapatuloy namin at naakay naman rin po yung mga kapatid ko, nagdarasal na rin po sila. At nung bago po kami pumunta dito, sinisikmura po ako, tumitigas yung sikmura ko. Nandun na po, nakagayak na po kami para lumuwas ng Manila ng kinaumagahan. Pero nung umatake po yung sikmura ko, tumigas, hindi po ako makahinga. Wala pong tumitigil, dumadaan na bus para masakyan papuntang Maynila. Kaya naisip ko sa sarili ko na siguro hindi tayo pinapayagan ng Panginoon na lumuwas ng umaga kasi umaatake yung sikmura ko. Sinabi ko po sa kanya, umuwi muna tayo, umaplos tayo dun sa altar ng mahal na Divine, tapos luwas na lang tayo mamayang gabi. Nung inipo po niya yung tiyan ko ng asawa ko, tapos pinatong ko po yung tinapay ng buhay na libro ng bigay na mahal na Apo Conching. Nakatulog po ako ng mga 1 oras. Pagkatapos po nun, nawala na po yung sakit, tapos nagbiyahe na po kami ng Manila. Ang masasabi ko lang po sa ating lahat, yung mga may sakit na kagaya ko at mga maraming pagsubok sa buhay, huwag po tayong sumuko, laban lang. Salamat po. Maraming salamat po. Tunay nga po, yung po ba yung sa piling ng Espiritong Banal? Tinapay ng buhay. Tunay nga po na una po kasing naging libro yung sa piling ng Espiritong Banal, na tunay nga pong iyon ay nakapagpapagaling. Ngayon po ay merong Tinapay ng Buhay, isa pa pong libro na talaga pong yung ayon po sa yung pananalig at pananampalataya. At ito po ay nilagay nyo sa inyong may nararamdamang karamdaman, tunay pong ito ay nawawala. Gayon din po yung mga chaplet na ipinamimigay dito. Nakakapagpagaling din po yun, na kung tuwiran nga pong kayo ay nagtitiwala na kayo ay gagaling sa pamamagitan nun, kayo nga po ay gagaling. Ang susunod ko pong tatawagin, lalapitan ko na lamang po.
tanghali po sa inyong lahat. Ang masasabi ko lang po sa inyo, kaya po ako naparito kasi po binigyan niya po ako ng karamdaman. Nagpatingin po ako sa doktor. Pero ang sabi po nila, ooperahin ako. Pero hindi po ako nagpa-opera. Nanalig po ako sa kanya. Na kahit hindi po ako magpa-opera at hindi ako uminom ng gamot, pagagalingin niya po ako. Kasi po, ako po talaga yung tupang naligaw. Nung araw po talaga, hindi ako pala simba. Lagi ko po ang inaano, maghahanap buhay. Sabi ko, total, may Diyos naman. Sabi kong ganun. Hindi po pala tama yung ganun. Kailangan po, bigyan po niya ng panahon. Kaya po nung ako po, ay kinalabit niya, ala pong nag-akay sa akin na para pumunta rito. Natutulog po ako. Para pong nakikita ko po si Apo. Parang naaano ko po na sa kanya ako gagaling. Kaya po nung August 1, pumunta po ako dito. Pumapasok pa lang po ako sa dambanang ito, kinikilabutan na po ako. Halos hanggang sa lumabas po, umiiyak ako. Sabi ko, Panginoon, kung ako man po ay nagkasala sa'yo, patawarin mo po ako. Kung ako man po ay nakalimot. Sabi ko, kaya binigyan mo ako ng karamdaman para mapuntahan kita. Sabi ko, pero 4 na araw pa lang po akong pumupunta dito. Kasi po, ang naging ano ko po, kumakapal po yung kahilyo ng matris ko. 5 buwan po akong dinudugo. Hindi po nawawala yun. Hanggang sa ayaw na po siyang tumigil. Pero nung pumunta po ako rito, 4 na araw pa lang po, tumigil na. Lagi po akong pumupunta doon sa adorasyon na nanghihingi po ako ng awa. Na kahit hindi po ako operahin, sa mamagitan po ng mahal na Apo, mapapagaling niya po ako, sumampalataya po ako sa Kanya. Kaya po maraming salamat po. Yun na lang po. Maraming salamat po. Tunay nga po kasi na ang lugar pong ito, ang mahal na Apo po ay ginagamit ng Espiritu ng Divine Mercy. Na tunay nga pong hindi tao ang nagpapagaling sa dakong ito. Kaya kung tuwiran pong siya ay ating nadama sa pagtungo nyo dito, nagtiwala, tunay pong kakamtin ninyo ang kagalingan. Ang susunod ko pong tatawagin ay ang taga-Tinihero, si kapatid na Doming. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang maisishare ko lang po ang kasaysayan ng aking apo. Siya po ay nag-aaral sa Talang High School. Isang beses po, umuwi ang aking apo. Ang sabi po niya, Lolo, masakit ang aking mata. Sabi ko, napaan ba yan? May naglalaro po ng badminton. Nun daw po siya ipapalit na maglalaro. Pagpasok daw po niya, tinamaan ang kanyang mata. Oras po nang dumating sa amin, sabi ko, tingnan ko nga yung mata mo. Mapula po yung mata. Kinukusot po niya pa ganyan. Sabi ko, ipili natin ang ay mo. Sa matuling sabi po, naibili na namin ang ay mo. 3 araw na ang pinapatakan ng ay mo, mapula pa rin. Ang sabi po nila, dali namin kay doktor,
Yung po ba dito sa may bahay, pare? Balatbat. Nung pundali namin ng misis ko, ang sabi po ni Dr. Balatbat, dalhin nyo kay Dr. Desus. Pag wala kay Dr. Desus, wala yung doktor. Dalhin nyo kay Dr. Chong sa Bustos. Sa Baliwag po. Pagdating namin po ron sa Bustos, ang sabi po, i-confine. Sa matuli po sabi, kinumpine po namin ng 4 na araw. Ang ginagawa po ng doktor, pinapatakan lang po, patak. Pinabibili po kami ng gamot. Hindi ko po alam ang gamot, kung ano yung gamot na yon. 500. Pagkatapos po ng 4 na araw, sabi ko, Dok, ano po bang lagay ng aking apo? Sabi po ng doktor, sa huling tingin niya, operahin. Sa matuling sabi po, tinutuos ko na yung nagastos namin ng pormero, 12,000. Sabi ko, Dok, paano po ba ito? Kailangan na ikaanak, operahin nga. Maghanda ka ng 28,000. 4 na buwan tayong magagamutan dito sa ospital. Tinuos ko po yung kamukha po natin na mahirap. Tinuos ko yung 28,000 sa 4 na buwan. Baka po mahigit 100,000 ang magastos namin. Sabi ko po, sa matulid po sabi ko, Dok, hindi po namin kakayanin yan. Mahirap lang po kami. O sige, Eka. Ano ba gusto nyo? Lumabas na kayo. Opo ako, Dok. Lalabas na po kami. Nung po sa matulid sabi po, nalabas na kami. Pagdating po namin sa bahay, siyempre po, puyat, pagod. Pabalik-balik po ako sa Baliwag. Iniiwanan ko lang po yung apo ko, asawa ko, manugang ko, siya po nagbabantay sa ospital. Pagdating po namin nung hapon na galing kami sa Baliwag, nahiga po ako sa kama. Sabi ko po, Panginoon, tulungan niyo po kami. Ano po ba dapat namin gawin? Ba't po biglang pumasok sa isip ko itong divine mercy? Iko po, tinawag kami ng ama. Kinabukasan po, kung nakikilala niyo yung Caps na si John Paul at saka si Nana Matilde sa bahay pare, sinamahan po kami dito. Yun naman po, nag-umpisa na po ng pagpunta namin dito. Siguro po, kung daw nagkakamali, mahigit na kami 1 buwan nagpupunta rito araw-araw. Kaya po, yun lang ang mai-share ko. Marami pong salamat sa Caps, sa mga alagad, sa choir, sa inyo po lahat. Maraming salamat po sa tulong ng aming pagdarasal na ang aking apo ay gumagaling na po. Malaki po ang pagbabago. Hanggang doon na lang po. Maraming salamat po. Tunay nga pong pag dito po kayo nagtiwala, wala po kayong gagastusin kahit 5. Ang inihiling lamang po ng Panginoon ay ang tapat nating pananalig at pananampalataya at pagkilala sa Kanya. Ang susunod ko pong tatawagin, isa pong taga Tangos, kapatid na Boy. Ring Kama. Magandang tanghali po sa lahat. Ang mai-share ko po sa aking sa aking pagkatao, yung ako po meron ako naging karamdaman na pagtataas ng aking high sa dugo. Sabi po nung napansin po nung anak ko na, Papa, ba't ba ang napapansin namin sa iyo, lagi kang matamlay. Kasi po yung anak ko po rito, nagpupunta na rito. Nung mapapansin nga po niya sa akin, palagi ako matamlay, sige, meron na tayo pupuntahan.
hindi ko na tinanong, sige ka ako para ako maginhawa ka ako yung naging nararamdaman ko sa katawan ko. Ba't pa tanong ako ng tanong sa kanya, ba't baka ako anak, napakalayo naman nung pupuntahan natin. Hindi ka, huwag kayo kang mainip, ba't papupuntahan ka natin yun. Sige ka ako, kung habang taampo, hanggang kami bumababay sa karsada, sinasabi ko, Diyos ko po ako, yung tulungan po ako yung aking nararamdaman sa aking katawan. Nung malapit na po kami makarating dito, nung papasok pa lang po ako, nagkuha na po ang aking katawan, yung para po bang naginhawahan po kaagad. Sabi ko po, naku po ako, Diyos ko, dito pala ako makakaranas ng aking kaginhawahan. Kaya po yun, yung makapasok na po ako rito, kaagad po, hindi ko na po maalam kung ano yung aking masasabi sa ating Panginoon. Di ba, diretso na po ako at sabi ko, Panginoon, tulungan po ako ninyo ako sa aking nararamdaman. Nung ako po nag-cruise sa kanya at humingi ng kuwan, gumana po yung aking karamdaman. Yun po ang naging ko ako. Anak ko ako, Diyos ko, para akong nagdaan ko lang ako yung aking naramdaman sa aking katawan. Yun po, hanggang sa ako po nanalangin pa rin para sa kanya. Sawa po ng ating mahal na Panginoon at sa ating mahal na Apo, gumaling na po kaagad ako. Yun po ang pamamagitan ng aking naging nakaranasan. Kaya po hanggang ngayon, nagpupunta na po ako dito. Yun lang po masasabi ko sa atin at maraming salamat po. Maraming salamat po. Tunay nga po na ang dako pong ito ay hindi lamang po katawang lupa ang pinagagaling, pati ang ating kaluluwa sa pamamagitan ng pakikinig ng mga banal na salita na iniluluwal ng mahal na Apo Conching. Ngayon naman po, tatawagin ko po ang aking isang kapatid na alagad upang handugan kayo ng isang awitin, si kapatid na Ana Libunso. Uli po ay isang mapagpalang umaga po. Patanghali na po pala. Sa patanghaling ito. Buhay po ang Diyos. Sa lahat po ng mga nagbabahagi, kung tuwiran pong nilanamnam natin, may nakukuha na po tayo, no? Ano po? May napupulot tayo. Isang inspirasyon na kung ano man ang ating mga pinagdaraanan ay lumalakas na po ang ating mga kalooban. Amen po ba? May mission po ngayon sa Valenzuela. Akala ko kagabi ay hindi ako makakasama sapagkat yung pong anak ko maliit ay yung po kasing Miyerkules nalaglag po doon sa may gate nung maghahagawain na po nung hapon. Maraming salamat po sa mga lumingap para lapatan po siya ng karampatang magagamot. Nalaglag po siya, pumutok po ito niya. Nang dahil po ako yung may ginagampanan sa aming tahanan, hindi ko po siya nabantayan. Nalaglag po, pumutok, puro dugo. Kaya po kagabi, mainit. Naku, sabi ko, Ama, dapat po kasi kasama ko siya Paano po kaya kako ito? Paano ako makakasama sa mission? Gusto ko pa naman pong sumama. Alam mo po kako ang kalooban ko. Alam niyo po kung anong ninanasa ko. Kung ano po kako kalooban ninyo. Kung gagaling siya, makakasama ako. Purihin ng Ama. Madaling araw na inita na po siya at naghihingi na ng malamig, electric fan. So hanggang ngayon po, kanina pinaliguan ko po siya ng dahon-dahon. Tawa naman po ng poon. Ayun po, ayos na po siya. Kaya buhay ang Diyos. Amen po? Kung talagang
ninanasa po natin na siya ay paglingkuran, batid na batid po ito ng ating Panginoon. Kaya huwag po tayong mga lumbay sapagkat nababasa ng ating Ama kung ano nilalaman ng ating mga isip, ng ating mga puso, kung ano ating mga pinagdaraanan, isasadsad po tayo sapagkat nandyan siya para tayo ikabayan, patnubayan at alayan. Amen po? Kaya nais ko pong pasalamatan ng ating Panginoon. O Diyos, salamat po sa kabutihan mo. Ang buhay kong ito'y iyong pinako. Ang dati kong buhay puno ng pusa. Dahil sa'yo, O Diyos, nabuhay ang pag-asa. Di ko maihaya, taos puso pasalamat sa mga biyaya mo, laking natatangka. O Diyos, salamat po sa pag-iingat mo at sa tagumpay na aking natampo. Sa lahat ng araw, pupurihin ko'y ikaw. Salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan. Buhay ang Diyos na ating tinatawagan, mga kapatid. Kung paano nga po sa bawat araw na doroon ng pakikibaka, ano man ang pinagdaraanan, patuloy na kauusan. Amen po. Sa mga alagad, nakikita niyo pong mga ganyan po ang mga ngiti nila. Subalit, mayroon po silang mga pinagdaraanan. Hindi lamang marahil walang lakas ng loob na tumindig sa harapan upang maisawalag sa inyo. Subalit, tanging ang Diyos nakapabatid ng lahat. Di ko maihaya, taos pusong pasalamat sa mga biyaya mo, laking natatanggal. O Diyos, salamat po sa pag-iingat mo at sa tagumpay na aking natampo. Sa lahat ng araw, pupurihin ko'y ikaw. Salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan. Salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan. Maraming salamat po. Maraming salamat, Panginoon. At muli po ay ako ay binigyan ng pagkakataon upang pasalamatan at papurihan sa iyong kalakalan. Maraming salamat. Maraming salamat po sa inyong magandang dinig
Ang susunod ko pong tatawagin ay isa ko pong kapatid na alagad na nagdiriwang ng kanyang kaarawan ngayon, si kapatid na Angelina Katata. Isang mapagpalang umaga po sa atin lahat sa umagang ito. Salamat po sa lahat ng bumati sa akin. Maraming pong salamat po sa inyo. Naway tayo pong lahat pagpalain ng Ama. Mapalad po tayo na tumugon sa kanyang panawagan. Magamat hindi ko po akalain na ako'y mag-share sa oras na ito. Ngunit nagpupunit ako at nagpapasalamat sa Ama sa kaloob niya sa akin, sa pamagitan ng kanyang taong kanyang kinulugdan, sa munting bahagi niya sa akin sa liwanag. Kaya Ama, salamat po sa oras na ito. Galak na galak ang puso ko. Nung nakaraang taon po, ganyan din po ang mission sa Valenzuela. Kaya sabi ko, Ama, nung sinabi po ng mahal na apo ko, Ching, nung Biyernes na may mission sa Valenzuela, sabi ko, Ama, talagang pagpuri ko sa iyo, walang katapusan. Sinundan mo ang birthday ko. Nung nakaraan po ay mission din po. Ngayon na naman mission. Kaya walang hanggat papurit pasasalamat ko sa Ama. Wala po akong tanging maiaali sa iyo, Ama, kundi ang papurit pasasalamat ko sa munting bahagi mo sa akin na nagliwanag ang puso't kaisipan ko sa pamagitan ng iyong taong iyong kinalugdan. Galak na galak po ang puso ko. Kaya po, dating buhay ko, hindi ako marunong magpasalamat. Ngunit nung ako'y nakarating dito, wala na akong ginawang pasasalamat sa Ama. Napakalaki po pala ang pagkukulang ko sa Ama. Kaya Ama, galak po ang puso ko. Hindi ko alam paano kung papapaliwanag ang lahat ng ito. Magamat may pagsubok man, subalit andyan ang Diyos, hindi niya ako pinabayaan. Siya pa rin ang patuloy na Ama, salamat po. Maraming salamat po. Ahawit po ako kahit di ako marunong. Salamat sa iyo, aking Panginoong Jesus. Ako'y inibig mo, batin aking lubos. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Di man makaya ng maipagkaloob, mamahaling hiyas ng gintong niloob ang aming dalangin.
ay tanggapin, ang tanging alay ko nawa ay gamitin. Ikaw lamang, Ama, wala nang iba pa akong mahihiling. Ikaw lamang, Ama, wala nang iba pa akong mahihiling. Salamat po, Ama. Salamat po, Ama, sa kaloob mo sa akin. Naway itong kaloob mo sa akin na ito, naway huwag mo nang ayaang ito'y maparam. Ako'y nagsusumakit na makasunod sa iyong kautusan. Magabat may pagsubok, subalit andiyan ka, hindi mo ako pinabayaan. Salamat. Salamat po sa aming mahal na apo ko, Jing, na iyong ginagamit na tuwirang siya yung ginulugdan. Kailanman, Ama. Kaya, Ama, salamat po. Ganun na lang po. Salamat po. Maraming salamat. Maraming salamat po. Ang susunod ko pong tatawagin ay isang kabataan, kapatid na Maris. Gandang umaga po sa inyong lahat. Buhay po ba ang Diyos? Una po sa lahat, binabalik ko po ang aking walang hanggang papuri at pasalamat sa Ama na sa araw-araw lagi siyang nakagabay at patnubay. Sa bawat pagsubok ng pinagdaraanan ay laging may solusyon. Kapag sa Kanya tayo umaasa, lahat ng imposible ay magiging posible. Marami pong binago sa akin ng Ama at marami po ako natutunan sa dakong ito. Simula po nung napunta po ako dito, at nagkaroon na po ng pasok, bihira na po akong makapunta dito. Pero po, sa paaralan po, kahit po hindi po ako napupunta dito, sa bawat oras po na ginugugol ko sa pag-aaral, lagi po siyang nakagabay sa akin sa paanong paraan po. Sa tuwing magkakaroon po kami ng iba't ibang pagsusulit, halimbawa po sa essay o sa mga iba't iba po pong ginagawa ng ibang title tapos ikaw po yung gagawa. Lagi pong pag nabablanko po ako, lagi ko pong naiisip yung Diyos. Kaya po lagi pong sa bawat essay ko, lagi po siya yung nakapalaman sa loob nun. Kaya po nagpapasalamat ako sa Ama kasi po kahit natutuwa po sa akin yung mga teacher ko kasi yung pinaka-highest score po, binibigay po halimbawa po highest po namin 15. Ginagawa po nilang 16. Salamat po sa Diyos kasi po dahil po sa Kanya, nagkakaroon po ng sagot yung bawat katanungan ko. Hindi lang po sa pansarili, kahit po sa pag-aaral ko. Nung nagkaroon po kami sa MAPE ng mag-compose po ng isang kanta, blanco rin po ako noon, tapos po naisip ko po na gawan po na isang kanta yung iaalay ko po sa Diyos. Kaya po awit po ako kahit di po ako marunong Naalala ko pa nung unang punta ko dito sa Dambana, dadalaw pag may oras. Marinig ko lang mga mensahe niya,
Hindi man madalas makapunta, presensya ng Ama kasama ko, kaya't walang dapat ikangamba, dahil siya'y nakagaba. Kung inakala nyo na hindi ako magbabago, tinaga ko sa puso ko. Marami mang pagsubok at tukso, kahit na di madalas pumunta, kahit na minsa'y nagkakasala, kahit na malayo man sa Kanya, Ama pa rin ang buhay ko. Salamat po. Maraming salamat, di po ba? Sa murang edad niya, nabuksan na siya. Napakasarap po na sa isang magulang, ang isang anak ay kasama mong nabubuksan. Ang susunod ko pong tatawagin ay si Irene Mateo. Magandang umaga po sa inyo lahat. Nervous po ako. May 6 po nang na-confine ako. Nag-upisa po ako na-confine. Tapos po, nakalabas po ako ng ospital. Inano po sa akin ng doktor yung maraming gamot po. Pero po yung sa gamot po na yon, wala pong nangyayari, na wala pong nagbabago sa ano ko. Ako po ay may UTI, infection po sa ihi, tsaka po umiihi po ng dugo. Sa pagpunta-punta ko po dito, yun nga po, nakilala ko po ng lubusan ng Diyos. Marami po akong pinagdaan ng hirap. Nandiyan po yung lagi akong umiiyak, nangihina po yung loob ko. Pero po sa tuwing pupunta po ako dito, nilalakasan ko po yung loob ko. Lagi po sinasabi sa akin ni Apo na alisin mo ang nervyos. Tapos po, yun nga po, natulan nga po ako ng dahon-dahon po. Yung hininto ko po yung lahat ng gamot ko po iniinom, kasi nung po nagpa-second opinion po ako, kailangan na po akong i-biopsy. Hinihingi po sa akin 20,000. Ngayon po, hindi po namin inano yun. Tapos, dito po kami nagpunta kay Apo. Binanyusan niya po ako. Magdadalawang buwan na po ako dito. Dahil po sa Ama, kay Apo, ngayon po magaling na po ako. Nakamit ko na po yung kagalingan ko. At lagi ko pa po pinagdadasal na tuloy-tuloy na po yung kagalingan na ibinibigay sa akin ng Ama. At maraming salamat po, Ama, kasi marami po akong natututunan dito. Marami po akong nakakasalamuhang iba-ibang tao. Hindi po katulad ng nasa bahay lang po ako na nakakulong, nagtitinda. Ngayon po, kahit po isara ko yung tindahan ko, makapunta lang po ako dito kahit po wala akong mapagbilan.
Basta po, alam ko na dito ako gagaling. Yun nga lang po. Maraming salamat po. Maraming salamat, mahal na kapatid. Ang susunod ko pong tatawagin ay isa pa pong kabataan, Winnie Rose. Wala po akong kasama. Mami. Nakwento ko lang po yung vision namin kagabi. Kasi po matagal na po ang kabataan dito. Simula po nag-asawa ako. Nangalay po ako dito. Nagkasala po ako. Maraming pagsubok pong binigay sa akin ng Diyos. Minsan po pag natutulog ako, papanaginipan ko po si Apo Conchi. Tapos pag magme-mensahe na po siya sa akin, bigla pong nai-stop, nagigising ako. Sabi ko na lang po, siguro kinakalabit niya na ako. Kasi matagal na din po ako di nakakapunta dito. Siguro po, madalang na lang po sa isang taon, madalang po sa isang buwan. Ang dami pong pagsubok. Kasi po, nung nandito po ako, bawat tiling ko po, may sagot po agad. Pero po ngayon parang po problema. Sa magulang ko, sa buhay namin, minsan po tutulala na lang po ako. Naisip ko po yung magulang ko. Bakit kaya sila ganun? Wala silang pagbabago. Tinanong ko po yung papa ko. Sabi ko, Papa, hindi niyo ba may iwasan yun? Sabi niya, ako kaya ko kanya. Pero ang mama mo kanya gano'n. Tapos po, nakangargador po kasi siya. Sabi niya, kaunting buhat na lang ngayon. Ingal na po siya. Tapos po natahimik po ulit ako. Tumulog po ako sa ama. Pinagkatiwala ko po yung papa ko. Sila na pong bahala sa kanila kasi hindi ko na rin po kaya yung ginagawa ng magulang ko. Tapos pagkaraan
nakaraan po noon, palagi ko na po napaparinig pa si Apo. Tapos po, nung Lunes lang po kami nandito nung asawa ko. Palagi po kami hindi matuloy-tuloy ng uwi kasi ayaw niya nga po umuwi. Tapos, palagi po akong magsisimba, natutukso po ako na hindi po lagi makapunta kasi walang kasama. Para po kasi nahihiya na rin po ako sa Panginoon kasi tagal ko rin naglingkod sa kanya tapos bigla-bigla mawawala ako. Ngayon po kada iling ko po sa kanya parang ang tagal-tagal pong parang wala na pong spark. Parang dati po kasi parang masaya, palaging masaya yung puso ko pag pupunta rito. Tapos po nawalay po ako sa kanya na wala po yung spark. Ngayon po gusto ko po sanang idulog sa kanya ngayon. Sana po pasukin po niya yung mga magulang ko. Kahit ano po yun, magbago lang po sila. Kahit hindi na po muna sa sarili ko, sa kanila muna po. Kasi po matanda na po sila. Pag nawala po sila, di po namin kakayanin. Lalo na po ngayon. Parang feeling ko isang iglap mawawala na lang sila. Sana po magbago na po sila. Pinagkakatiwala ko po sila sa kay Ama. Sana po hindi na po sila. Sana po magbago na po sila. Bigyan po sila ng karamdaman sana para malaman po nila kung ano yung kung na merong Diyos. Kung yun lang po sana yung kasagutan Ate ko po siya. Ako daw magpapaliwanag. Papaliwanag ko lang po yung kami po nawalay po kami dalawa. Ano po nung ako po, nagpunta po ako Maynila. Ilang buwan po ako hindi nagpunta dito. Tapos po, parang naliligaw po ako parang para saan po yung pinunta ko po dito, parang nabago po yung ugali ko. Tapos po sabi niya nga po yung magulang ko, may ano po sila, may bisyo po sila, pero di po nila maiwasan. So, yun nga po, dinadalangin po namin magkapatid yun. Hirap na hirap po kami lagi po namin. Lagi po kami nagdadala. Minsan po, tinitignan po namin sila. Sabi ko, kayo na po bahala. Mauna po kayo sa puso nila, sa isip nila. Minsan nga po, naiingit po ako sa mga pamilya na pupunta dito. Kasi po sila
kasama nila nanay nila, kami hindi. Pero po sa bawat pagsubok na dinadanas namin, wala naman pong Divine Mercy na pagsubok na di namin makakayanan. Kasi po, lagi po siya nandyan para sa amin. Kaya po, ako po, siya po may asawa na po siya. Kaya ako po nag-aano sa mga magulang ko na parang ako pa po ang matanda sa kanila na bakit kayo ganyan? Magulang pa naman po namin kayo. Tapos, pinagdadasal ko po sila na magbago po sila. Minsan nga po, pag-aano ko po sila na ganito, magbawasan nyo na yan. Sabi ko, ba't di kayo magsimba? Sabi nila, may tamang panahon na kami takda, Sabi ko, kailang pa itakda pag wala na kayo? Tapos yun nga po, nung nawalay ako dito, ilang araw ko nawala. Parang na-miss ko po si Apo Conching, lahat po dito si Divine Mercy. Parang na-miss ko yung masaya dito. Parang pinagkumpara ko pa po yung dito tapos yung doon na ang daming magulo, maraming snatcher, maraming magnanakaw, maraming nag-ano. Daw po doon nag-rugby. Parang ang gulo-gulo ng buhay ko doon. Parang naisip ko po na tumingin po ako sa bintana namin na bakit ganito, Ama? Ang gulo-gulo ng mundo. Bakit hindi po sila lahat magbago? Tapos po, nung nakapag-vigil po ako dito kagabi, para po sinare ko po yun. Tapos yung nangyari po sa akin na nawawalay ako, yung kung ano naramdaman ko ngayon, na ito po, naramdaman ko na parang napanginahan ako ng loob, na parang sa bawat hiling ko, walang sumasagot na parang may bumubulong sa akin, parang hinahanap-hanap ko po yun. Tapos po yung mga pagsubok na dumadaan sa amin, pinagdadasal ko po yun. Minsan po, marami po ako nakakasama sa Maynila na tinuturuan ko po sila ng tama na bakit yung ginagawa yan, hindi marapat. Ginaganon ko po. Pero po, nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil ito po kami po dalawa, na iniiling ko na magsimba po kami. Ito po, sabi nga po ni Apo Conching, malakas ang panalangin ng magkapatid kung magtutulungan lamang kayo. Kaya po maraming salamat. Yun lang po. Ako din po, papasalamat po ako. Hilingin ko po na sana po yung asawa ko po payagan po ako mag-stay dito. Kasi po gusto ko po talaga magsimba po ulit. Magkaroon ng spark yung buhay ko. Sana po matupad po yung hinihiling ko para sa magulang ko. Na sana po bago na po sila. Yun lang po. Sana po gusto ko na rin po kasi magka-baby. 2 years na rin po kami magkasama. Hindi po kasi kami magka-baby. Gusto na rin po kasi ng asawa ko magkaanak. Sana po, Ama, ito po ako ngayon sa harap niyo. Tumutulog po ako sa inyo. Ayun na po, bahala sa aming lahat. Pinagkakatiwala ko po sa inyo. Buong pamilya ko po. Salamat po. Maraming salamat, anak. Walang imposible, anak, sa Panginoon. Basta patuloy lamang ang pagdulog sa Kanya. Ang susunod ko pong tatawagin ay ang aming Mother of the House. Papuri sa iyo ang may walang katapusan. Sa bawat araw ay patuloy kang nararamdaman na ikaw Diyos na buhay namin pinaglilingkuran. Sa dako mong banal at tipanan,
sa pamamagitan ng iyong kinalugdan ng aming mahal na Apo Kunching, na sa amin ay ginamit mo upang kami mabuksan at ganap masumpungan ang iyong kabutihan. Nawa lahat ng mga anak mong inakay mo sa dakong ito ay ganap nilang maramdaman, di ka man masilayan, makapasok ka sa kanilang kalooban at magdulos sa kanila ng ganap kagalakan. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Purihin, purihin, dakilain ng ating Panginoon. Natouch naman ako doon sa magkapatid. Alam mo anak, takda-takda lang yon. Walang mapagbabago ng sino man, kundi tanging Ama lamang. Amen po ba yon? Bawat kaganapan po, bilang isang anak, ako, mother of the house, bawat kaganapan po na nagaganap sa bawat isa ay isang malalim na pagninilay. Hindi isang katanungan para sa Diyos. Sapagkat ang ating Panginoon ay walang pagkukulang kailanman, kundi isang malalim na pagninilay upang ibigay po niya ang angkop na kagalakan sa bawat nilalang. Po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Bakit ko po ito nasasambit? Sino ba ang hindi dumaan sa gayong pagsubok? Halos lahat may kaukulang kaganapan na nagaganap sa bawat isa. Subalit sa bawat pagtungo sa dakong ito na may isang Apo Kunching na ginamit upang imulat ang ating mga diwa sa kabutihan ng ating Panginoon. Kapag hindi mo pinagapi sa puso mo ang Diyos sa buhay mo, patuloy ka pa rin makakalaban. Amen po ba yon? Buhay po ba ang Diyos? At yun po ang nagaganap sa akin sa kasalukuyan, na sabi ko nga, pinupuri ko ang Ama, pinasasalamatan ko siya, sapagkat ang bawat lakas na binibigay po niyang ipahiram sa bawat isa ay hindi kayang ibigay ng tao. Amen? Kaya kung paano po ang kaukulang kahiwagaan ng Diyos sa dakong ito ay patuloy ko pong hinahanap, sapagkat yun po ay nagsisilbing gasolina ng aking buong pagkatao. Amen po ba yun? Kaya mga kapatid, sa bawat araw, ito lang po yung nais ko pong ibahagi sa inyo. Hindi isang pangaral, hindi rin po isang pag-impose sa inyo na ito yung gawin nyo. Hindi po. Kundi ito isang karanasan na nais ko pong ibahagi sa tuwina sa inyo upang ang pinakamahina na nararamdaman ng bawat isa ay maging malakas. Sino ba ang hindi dumaan sa kahinaan? Lahat nagsimula sa kahinaan. Parang isa lamang bagay na maliit na kung bibigyan mo kung hindi mo bibigyan ng pansin, yung maliit na ito ay mawawala. Subalit, kung ang maliit na ito na nasumpungan mo sa dakong ito, bibigyan mo ng halaga at tuwing na patuloy mong dadamin sa puso mo ang nagbibigay, ang dumidilig sa pamamagitan ng banal na Espiritu sa katawan nating mahal na Apo Kunching, yung maliit na to, hindi ito basta-basta mamamatay. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yon? At ano po yon? Yung pagtitiwala sa Diyos, pagtitiwala ng malalim na ang hindi kaya ng tao ay kaya niyang gawin. Amen po ba yon? Kaya yun po ang sa puso ko sa mga oras na ito. Sabi ko nga, Ama, maraming salamat sa iyo sa bawat lakas na pinahintulot mo na ipahiram sa lupang katawan. Nasabi nga, ang dami mang pinagdaraanan, subalit hindi niya pinahihintulot na mabakas man lang kahit sa iyong isip o dili kaya sa iyong aura na ito yung pinagdaraanan mo. Sapagkat may tunay na Diyos na higit na mahiwaga at malakas upang magbigay lakas sa bawat isa para makalaban. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, napakarami na sabi nga, bakit mo kakatatakutan? Naroon bilang pagkatao kapag pinahintulot ng Ama na matakot ka, maaari kang matakot. Subalit kapag yun na po ang nararamdaman natin na natatakot ka, ibig sabihin, may gumagapi na sa'yo. Kung hindi ang pagkatao mo ang kalaban ng ating Panginoon. Amen po ba yun? Kaya sa oras na naroon yung sumibol sa isip at puso mo yung takot, kailangan kapain mo na sa puso mo ang pinakamagandang ginampanan ng Diyos sa buhay mo para patuloy mo siyang mahugot na iyon ang manguna at hindi ka manghina para sa buhay mo. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Totoo yun, anak. Sa buhay, sa bawat araw po, sabi ko nga bilang isang kapatid na Marisa, hindi ko po itinataas ang aking sarili sa inyo, kundi ang itinataas ko po sa dakong ito ay ang ating Panginoon sa katawan nating mahal na Apo Kunching na tinanggap ko po at tuwing